So, share ko lang sa inyo 'to guys 'no. Nakita ko 'tong website na ito. So, puwede pala nating ma-track yung direksyon ng bagyo through this website, itong windy.com. So, nakita ko dito itong bagyo na bago na paparating dito sa Pilipinas. So, ito yung dating bagyo na dumaan sa Cebu na nagpalubog sa Cebu, grabe yung ginawa ng bagyo na 'to. And then ngayon, may bagong bagyo, napakalaki. And ang sabi magiging ano daw 'to, signal number 5 at ang tinatahak nito is Luzon naman. Kung itong bagyo na 'to is Bisaya or Mindanao ang tinumbok, ngayon naman ito Luzon. Grabe, talagang parang pinaparusahan ang Pilipinas. Parang inaano ng Panginoon, ng Diyos na, "Sige papadaanan ko kayo ng bagyo para makita niyo yung mga kurakot sa gobyerno, mga opisyalis ninyo kung gaano kinarakot yung flood control niyo." Parang gano'n ang sinasabi, parang gusto niyang makita ng tao na walang kuwenta yung mga opisyalis ninyo. Ngayon makikita niyo kung gaano kadepektibo yung mga flood control nila. So, ito na nga, mayroong paparating na bagyo at ang tinutumbok is, Luzon. So, ito dito sa baba makikita niyo yung araw and then yung oras. So, pagdating ng Friday 4 AM nandiyan na yung bagyo. So, makikita mo ito na yung mata ng bagyo, oh, and ang laki niya. And pagdating ng Friday 10 PM andiyan na siya. Kung makikita mo ang laki rin nung kulay pula, oh. Ibig sabihin yung pula na yan ay yung may mga tubig ulan, eh. So, napakadami niyang dala na tubig ulan. So, pagdating ng Saturday, bukas Friday na, 'di ba? So, malayo pa pala siya. So, pagdating ng Sunday 6 AM, medyo malapit-lapit na. Naku, mukhang Monday pala tatama 'to sa atin. Ayan, malapit na. Ito, malapit-lapit na. Ayun, dumikit na siya pagdating ng Sunday 8 PM. Andito na yung mata ng bagyo, hindi pa siya tumatama sa lupa, pero dikit na siya dito sa Dilasag. Ewan ko kung Aurora ba 'to yung lugar na Dilasag, pero ayan nasa Northern Luzon siya or Central Luzon. So 8 PM ng Sunday, naku gabi mananalasa 'to, napakadelikado, walang tulugan. Ayun, sa pagdating ng Sunday 11 PM, tumama na siya sa lupa and nandito na siya sa Dingaanding and then Santiago. So andito siya naglandfall. So from 7 PM, 8, 9, 10, 11, so per hours yung nilakbay niya mula dito sa labas papunta dito. So lahat ng dinaanan niya naku, panigurado delubyo dala nito dahil signal number 5 daw 'to, eh. Pero ang sabi naman kapagka daw dumaan na 'to sa lupa hihina na. Pero kung signal number 5 'to and dumaan sa lupa, malamang baka signal number 4 pa rin 'yan, eh, 'pag signal number 4 napakalakas nun. Naalala ko yung bagyong Rosing, siguro grade 2, grade 3 ako nun yung tumama yan dito sa amin sa Cavite. Grabe, ayun ang pinakamalalang bagyo na naranasan namin. Halos isang buwan na walang tubig at ilaw talaga. Eh, panahon na yun 'di pa uso social media, 1990 something yun, eh. Kaya wala kang impormasyon kung ano na bang update, kung kailan magkakatubig, kailan magkakailaw, saan may supply ng tubig. Ang ginagawa lang namin noon, naalala ko, lahat ng mga balde tsaka drum pinipila sa kalsada kasi may bali-balita na ang mga bombero na magsu-supply ng tubig. So, maghapong nasa kalsada yung mga balde and drum ng mga tao pero wala namang dumating na ano, bombero. Kasi gano'n nga noon, wala namang social media na puwede mong pagbasehan ng impormasyon na may mangyayari nga or may magsu-supply. So, noon base lang 'yun sa tsismis, hindi confirm. Kaya ngayon mas maigi rin kasi may social media na mabilis ang communication. Kagaya nito, may ganitong technology na biruin mo, nakikita na natin kung saan ang direksyon ng bagyo kahit hindi ka manood ng TV Patrol or 24 oras. Mayroon tayong ibang source para malaman saan yung direksyon ng bagyo. Sa Sunday 11 PM nandiyan na siya, tuloy natin. Sa Monday 1 AM nasa ano pa rin siya lupa. And then Monday 6 AM nandito na yung mata ng bagyo.
kung saan man 'tong lugar na 'to, malapit sa Santol, Taguden, and malapit din sa Baguio. Naku, yung Baguio lagi talagang dinadaanan din ng bagyo. Delikado dito kasi puro bundok 'to kaya landslide, ayan, prone sa landslide yang mga yan. And Monday, meaning tayong mga papasok sa Monday ay asahan na natin nasasalubong tayo sa masungit na panahon. Biruin mo ayan, oh, yung diameter and radius ng bagyo, ang laki talaga. So, dito sa Metro Manila, ayan sakop, ayan, oh, ito yung pula, oh, ayan yung ikot nung or wall nung bagyo, sakop nga kahit kami dito sa taas maabot pa. So, good luck sa ating mga empleyado sa private kasi for sure hindi naman tayo sinususpend. Sabi nga tayo yung mga ano, eh, immortal na workforce sa Pilipinas. Walang bumagyo papasok tayo. Pero malamang for sure yung ano, government employees tsaka mga estudyante wala ng pasok yan, suspended yan, matik yan. Pero tayo mga immortal, papasok tayo. Pero guys, kung ayaw niyo naman pumasok dahil nga masama yung panahon, puwede yan. Kasi sabi ng DOLE, hindi daw puwedeng pilitin ng employer na pumasok ang empleyado kung sa tingin ng empleyado is maaari siyang mapahamak. So, kung gusto mo umabsent, umabsent ka. And hindi ka puwedeng itag as awol ng employer mo kasi otherwise sila ang mananagot sa DOLE. 'Pag tinag kang awol, pa-DOLE mo. So ayan, grabe ang laki talaga, oh, nakikita mo yung pula, oh. Ganyang karaming ulan yung dala niya, so hindi lang hangin talaga yung magiging problema kundi yung tubig ulan na puwedeng hindi puwede, talagang magiging resulta sa baha. Kagaya sa nangyari dito sa Cebu. 'Di ba dito sa Cebu, nagkaroon sa kanila ng parang flash flood, grabe yung baha, parang di naman yun nangyayari daw sa kanila pero biglang binaha sila ng gano'n, abot bubong. Kaya ang daming namatay, nagkagulatan. Kaya, oh my God, mag-prepare na tayo habang malayo pa 'tong bagyo na 'to kasi ang laki nito, oh. Kung dito yan banda pumesto, cover niyan halos buong ano, Pilipinas. For sure ulap yan, 'pag kung satellite image 'to, ulap yan. Kaya ayun, ingat tayo guys. So yeah, yun lang, share ko lang 'to, na-amaze lang ako sa website na 'to. Bye.